Biglang yumanig ang paligid at ito ay napakalakas. Teka lang, anong nangyayari? Ano naman kaya iyon? Lumindol ba? Gulat na sabi ni Shiranae. Ano kayang nangyayari? Bakit naman kaya biglang lumindol? Sabi naman ni Hiruki. Bilisan na natin. Kailangan na nating itago ang lahat ng mga ito, sabi naman ni Nade. Siguro ay kagagawan ito ng ating mga guro, minanipula nila itong buong lugar kaya biglang yumanig, sabi muli ni Hiruki. Kung ganoon, ano ang ating dapat gawin? Tanong ni Shiranae. Sa ngayon, tayo muna ay maupo at maghintay sa mga susunod na mangyayari, sabi naman ni Nade. Ang may kagagawan pala ng pagyanig na iyon ay si Teacher Seina. Siya ay magsasagawa ng isang sorpresang pagsisiyasat sa research lab na kinaroroonan ni Shiranae. Ang pagsisiyasat niya sa mga silid na kanyang pupuntahan ay umaabot ng 3 minuto at ito ay sapat na oras na upang maitago ang mga ebidensya. May paparating na guro pero bakit hindi natin sila babatiin, sabi ni Shiranae at siya ay pilit na pinapaupo ni Nade at Hiruki. Manahimik ka, umarte ka lamang ng normal na para bang walang nangyari, sabi ni Nade. Kung mapapansin nila na tila may mali, siguradong hindi ito magtatapos sa isang simpleng pagsisiyasat lamang, sabi naman ni Hiruki. Ang lugar na ito ay ating teritoryo, kung ipapahalata mo na natatakot ka, siguradong ito na ang ating magiging katapusan, sabi naman ni Nade kay Shiranae. Okay sige, sagot ni Shiranae, agad na bumukas ang pinto ng silid na kinaroroonan ni Shiranae at ang bumungad sa kanila ay si Teacher Seina. Pagbukas ni Teacher Seina ng pinto ay nadatnan niya sina Shiranae na tahimik lamang na nakaupo at seryosong-seryoso. Naisip naman ni Teacher Seina na bago pa man mahuli ang lahat, kinakailangan na niyang buwagin ang Science of Supernatural Spirit Research Group. Nagpatuloy na pumasok si Teacher Seina sa silid at siya ay umupo din. Hindi ninyo man lang bababatiin ang inyong guro, sabi ni Teacher Seina. Ang mga research group ay isang malayang grupo na ganap na ipinaubaya sa kamay ng mga estudyante. Kahit bilang mga instruktor, tradisyon na sundin ang tamang pamamaraan para maihatid ang mga opinyon ng bawat isa. Ipagpaumanhin mo teacher, pero kami ay nasa gitna ng isang debate. Kung nagpadala po kayo sa amin ng abiso bago kami bisitahin, buong puso ka sana naming binati, sagot ni Nade. Medyo nainis naman si Teacher Seina sa sagot sa kanya ni Nade at ang mas nakakainis pa sa lahat ay pati si Shiranae ay mukhang nahawa na din sa ugali ni Nade at Hiruki dahil hindi man lang din ito bumati sa kanya. Nakaramdam naman ng matinding hiya si Shiranae kay Teacher Seina dahil hindi man lamang niya ito magawang natiin at wala siyang ibang magawa kundi ang umupo at manahimik na lamang. Kahit ano paman, dahil may dumating na panauhin, hindi ba dapat ay naglalabas kayo ng tsaa, sabi ni Teacher Seina. May sapat ka bang tiwala sa amin para inumin ang tsaa na ibibigay namin sa iyo, sabi naman ni Nade. Si Shiranae naman ay mas lalong nakaramdam ng hiya dahil sa sinabi ni Nade. Kung gayon, sasabihin ko na sa inyo ang dahilan kung bakit ako ay nagpunta dito bago pa man ako umalis. Hihilingin ko sana sa inyo na kung maaari ay ibalik at lisanin na ninyo itong research group lab na ito, sabi muli ni Teacher Seina. Sabay-sabay namang nagulat sina Shiranae, Hiruki at Nade sa sinabi sa kanila ni Teacher Seina. Ibabalik namin itong research lab, bakit naman po biglaan at ano po ang dahilan, tanong ni Nade. Tiningnan ko ang iyong mga talaan at magiging mas mahirap sa inyo na makahanap ng mga dahilan upang hindi ipasara at ipatigil ang iyong research group. Malinaw ang katotohanang hindi kayo nakapagbigay ng mga resulta ng inyong pananaliksik sa loob ng mahigit 4 na taon. Makikita din ang katotohanan na kayo ay nasa estado ng kawalan ng mga miyembro sa loob ng mahigit 1 semestre. At ang mga ito ay sapat ng mga dahilan para kayo ay may pesara. At isa pa, ang inyong pondo ay naputol na din, ayon sa mga patakaran, kung makakagawa kayo ng ilang mga resulta ng pananaliksik sa loob ng 1 buwan, maaari ninyong maipagpatuloy ang inyong research group, sagot ni Teacher Seina. Makikiusap po ako sa iyo, kahit ano, maliban sa isang research presentation. Sa totoo lang,
Ang paksa na supernatural science ay isang paksa na hindi pa napapatunayan. Talaga bang handa kayong ipasara ang research group na tanging handang suriin ang Magic Society na labis na nahuhumaling sa agham at loika? Pakiusap. Gagawin po namin ang kahit ano maliban sa isang research presentation. Pakiusap ni Nate kay Teacher Sena at ito ay halos lumuhad na dahil sa pagmamakaawa nito kay Teacher Sena na huwag nang alisin at ipasara ang kanilang research group. Kung talagang yan ang nais mo, mayroon akong ibang kondisyon, sagot ni Teacher Sena. Opo, sige po, gagawin ko po lahat, sabi muli ni Nate. Ito ay ang pag-alis ni Shiranae sa inyong grupo, seryosong sabi ni Teacher Sena. Bakit naman po, sabi ni Nate at nagulat din sina Shiranae at Hiruki sa sinabi ni Teacher Sena. Alam ba ninyo na ang immortal function ay isang malaking isyo na lampas na sa kung ano ang kayang pamahalaan ng eskwelahan? Masyadong mapanganib para kay Shiranae na gawin ito at maaari siyang mawala na ng tuluyan, paliwanag ni Teacher Sena. Alam ko po na delikado ang immortal function at hinding-hindi ko na ulit gagawin ito, sabi ni Shiranae kay Teacher Ethela. Hindi lamang iyan. Pagkatapos ng immortal function, sumusunod naman ang tunay na problema at ito ay ang overflow, sabi ni Teacher Sena. Ano naman po yung overflow, tanong ni Shiranae kay Teacher Sena. Sabihin na lamang natin na ito ay parang isang sakit na nakukuha ng mga henyo at ito ay ang tinatawag na disease geniuses contract. Nagkaroon na ako nito noong ako ay 8 taong gulang pa lamang, ngunit hindi ito naging malubha, paliwanag ni Hiruki. Sabi sa akin ng aking ama noon, maaari daw akong masiraan ng ulo kaya naman kailangan ko daw itong labanan at mabuhay ng kasama ito, paliwanag ni Hiruki. Sinasabi ko ito dahil nga ito ay naranasan mo, sabi ni Teacher Sena kay Hiruki. Ang overflow ay isang kababalaghan na nangyayari sa isang tao kapag hindi kayang hawakan ng isip nito ang napakalaking impormasyon na nagmumula sa biglaang paggising. Ito ay parang isang dam na hindi makayanan ang sobrang dami ng tubig. Mayroon itong nakakatakot na sintomas na posibleng gumuho ang iyong buong pag-iisip. Ngunit dahil sa maling representasyon ng disease geniuses contract, maraming bata ang nakakaligtaan sa panahon kung kailan posible ang paggamot, at ginugugol na lamang ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa paghihirap. Ito ang overflow na naging sanhi ng immortal function. At nais ni Teacher Sena na isipin mo kung gaano ito kadelikado para sa iyo, paliwanag ni Hiruki. Naisip naman ni Shiranae na kapag nangyari iyon sa kanya, maaaring masira ang kanyang buong kaisipan. At naisip din niya na kapag siya ay patuloy na nagkakaroon ng masasamang panaginip gabi-gabi, maaari siyang mabaliw ng tuluyan. Sa aking palagay ay kailangan muna ni Shiranae na pagtuunan ng pansin ang kanyang mental therapy habang kinukumpleto niya ang kanyang mga kinakailangan para sa kanyang mga pag-aaral. Personal ko itong pamamahalaan upang hindi mag-iwan sa kanya ng anumang trauma. Kaya naman, kung talagang nag-aalala kayo para sa inyong kaibigan, hayaan ninyong umalis si Shiranae sa inyong research group, sabi ni Teacher Sena. Hindi maaari, bilang presidente, hindi ako makakapayag na siya ay umalis, sagot ni Nate. Anong sinabi mo, sa tingin mo ba talaga ay ito ang oras para ikaw ay mag-alboroto, sabi muli ni Teacher Sena kay Nate. Hindi ba't sa pagkakataong ito ay si Shiranae ang dapat na magdesisyon dito? Naiintindihan ko na ikaw ay nag-aalala para sa kanya. Ngunit hindi ba ito naman ay medyo kalabisan na, sabi naman ni Hiruki kay Teacher Sena. Tama, sa aking palagay, ang dahilan kung bakit ka umaabot ng ganito ay dahil gusto mo si Shiranae. May gusto ka kay Shiranae, seryosong sabi ni Nate, tama ka. Wala naman sigurong problema doon, sagot ni Teacher Sena. Siyempre mayroong problema. Ang guro ay nagugustuhan ang isang estudyante. At paanong ang mga ganitong bagay ay posibleng mangyari? Ha, kung gayon, may posibilidad din kaya na ako ay iyong magustuhan. Tama ba, sabi muli ni Nate at halos namumula ang kanyang pisngi. Nagkakamali ka, hindi, walang pag-asa, sagot naman ni Teacher Sena. Ito ay isang kalabisan,
sabi muli ni Nate at halos dumapa na ito sa ibabaw ng lamesa. Hindi ako mahuhulog sa itim o puting mga paliwanag. Itigil mo na ang iyong pagiging matigas ang ulo at tanggapin mo na lamang ang katotohanan, sabi muli ni Teacher Sena kay Nate. Teacher, kung hindi makayanan ni Shiranae ang overflow, hanggang saan ang kanyang kayang gawin, at isa pa, siguro naman ay hindi siya mamamatay, tanong ni Hiruki. Akala ko ay maiintindihan mo na dahil naranasan mo na ang overflow dati. Katulad ng immortal function, ito ay hindi isang normal na bagay, sagot ni Teacher Sena. Ang immortal function ay lupain na hindi pa masyadong kilala. Ito ang estadong kinaroroonan ni Shiranae ngayon, kaya naman, hindi ba dapat tayo ay magtiwala sa kanya at maghintay? Ang iyong pag-aalala para sa kanya ay lumalampas sa linya at ito ay medyo talagang kalabisan na. Ikaw ay sobrang nahuhumaling na sa kanya, sabi ni Hiruki. Biglang namang natahimik si Teacher Sena at bigla niyang naalala ang kanyang nakaraan. Sa aking palagay, ako po ang dapat na magdesisyon, sabi naman ni Shiranae. Pero Shiranae, sabi ni Teacher Sena at bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala para kay Shiranae. Sa totoo lang po, natatakot din ako, katulad nga ng nabanggit mo, may mga pagkakataong naisip kong mababaliw na talaga ako. Pero, ayos lang po ako, kaya ko po ang sarili ko, sabi ni Shiranae. Ano, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Tanong muli ni Teacher Sena kay Shiranae. Ito ay hindi isang bagay na maaaring mangyari sa sino man, ngunit isang bagay na nangyayari sa akin. Sa totoo lang, natatakot ako na mawala ang aking mga masasamang panaginip. Kapag nawala na ng mga ito, hindi ko na mahahanap ang mga sikretong nananatiling nakatago sa loob ko. Kung ito ay isang tanong na natatangi sa akin, gusto kong mahanap ang kasagutan. Hindi ko gustong tumakas, ngunit sa halip ay gusto kong mapagtagumpayan ang mga ito, seryosong sabi ni Shiranae. Biglang may naalalang isang tao si Teacher Sena mula sa kanyang nakaraan na halos katulad ni Shiranae. Naiintindihan ko, igagalang ko ang opinyon ni Shiranae. At hindi ko na muli pang pipilitin na umalis si Shiranae sa inyong research group, sabi muli ni Teacher Sena. Natuwa naman sina Shiranae sa naging desisyon ni Teacher Sena. Babalik na tayo sa orihinal na kondisyon, at ipakita ninyo ang magiging resulta ng inyong pananaliksik sa susunod na buwan, masayang sabi ni Teacher Sena at ito ay nagpaalam na. Nagtungo sina Shiranae sa labas ng eskwelahan, at ng mga panahong iyon, si Nate ay halos lutang na lutang pa din. Ano ang gagawin natin? Kailangan nating gumawa ng research group presentation sa loob ng isang buwan. Wala ba tayong mga talaan ng mga presentasyon mula sa nakaraang research group? Sabi ni Shiranae. Sa pagkakaalam ko, hindi pa nagkaroon ng research group presentation ang Science of Supernatural Spirit Research Group. Kung makakagawa tayo ng research group presentation, ang Science of Supernatural Spirit Research Group ay maaaring maitala sa ating science textbooks, dahil walang paraan upang patunayan ang pagkakaroon ng kaluluwa, sagot ni Hiruki. Patawarin mo ako dating presidente. Ang research group ay magtatapos sa aming henerasyon, sabi ni Nate habang ito ay wala pa din sa kanyang sarili. Nate, ano bang nangyayari sa iyo? Hindi pa ito ang oras para magsabi ng ganyan. Mag-focus ka nga, sabi ni Shiranae kay Nate. Sandali, napakaganda naman ng babaeng iyon, biglang sabi ni Hiruki. Nasaan, sabi ni Nate at agad na bumalik ang kanyang kamalayan nang marinig niya ang sinabi ni Hiruki. Ang babaeng tinutukoy pala ni Hiruki ay si Teacher Sena. Wow! Sino kaya siya? Siguro ay isa siya sa mga taga-advance class, sabi muli ni Nate. Hiruki, kabisado mo ba ang mukha ng lahat ng babae mula sa advance class? Tanong naman ni Shiranae. Hindi ko siya nakikita sa kasalukuyang advance class. Baka naman siya ay nakapagtapos na, sagot ni Hiruki. Nagulat si Shiranae nang tingnan niyang mabuti ang babaeng kanilang nakita at bigla niyang naisip at nakilala kung sino ang babaeng ito. Siya ay si Teacher Sena. Sigaw ni Shiranae, anong sinabi mo? Talaga ba? Bakit biglang nagbago ang kanyang itsura?
Gulat na gulat sabi naman ni Nate. Aba Shiranae, marunong ka din naman palang tumingin sa mga babae, sabi naman ni Hiruki. Hindi naman sa ganon, pero sandali, saan naman kaya siya pupunta ngayon at napakaganda ng kanyang kasuotan, sagot ni Shiranae. Baka naman mayroon siyang date, total naman ay nasa edad na naman siya para gawin iyon, sabi muli ni Hiruki. Anong sinasabi ninyo, makikipagkita siya sa isang lalaki, sabi naman ni Nate. Nang mga sandaling iyon si Teacher Seina ay palabas ng eskwelahan dahil ngayon ang araw ng linggo at ito ay araw ng pahinga para sa kanilang lahat. Pagkakataon ko na ito, sabi ni Nate. Sandali Nate, ano na naman ang binabalak mong gawin, sabi ni Shiranae. Kapag sinundan ko si Teacher Seina, maaari kong malaman ang kanyang mga kahinaan. Gagamitin natin iyon bilang isang paraan upang hindi nila buwagin ang ating research group, sabi ni Nate. Ang pagsunod sa isang sertipikadong salamangkero na nasa ika-6 na antas ay hindi simpleng gawain. Pero, magagawa natin iyon kung gagamitin natin ang invisibility cloak, sabi naman ni Hiruki. Hindi maganda ang binabalak ninyong gawin, sabi ni Shiranae. Susundan ko siya, ikaw naman Shiranae, sumama ka kay Nate, sabi ni Hiruki at agad itong tumakbo palayo upang sundan si Teacher Seina. Kukunin ko lamang ang invisibility cloak sa research lab. Alam mo kung paano panatilihin ang iyong distansya mula sa kanya. Ito lamang ang tanging paraan upang maisalba natin ang ating research group. Sabi naman ni Nate at ito ay tumakbo na din palayo upang pumunta sa research lab. Bakit ba kailangan pa ninyong gawin ito sa halip na mag-aral? Sabi naman ni Shiranae. Si Teacher Seina ay nagpunta sa lugar kung saan nakatira ang mga karaniwang tao. At sina Shiranae naman ay patuloy na sumusunod sa kanya gamit ang invisibility cloak na ginawa ni Nate. Ngunit habang naglalakad si Teacher Seina ay nagmamasid siya sa paligid upang makasigurado na walang nakasunod at nakakakilala sa kanya sa lugar na iyon. Ang kanyang pagiging alerto ay napakahusay na halos ilang beses na niya tayong nahuli, sabi ni Hiruki. Bakit ba kailangan nating gawin ito? Maaari namang gumawa na lamang tayo ng ating research presentation, sabi naman ni Shiranae. Hahaha, sigurado akong may kakaibang nangyayari, sino naman kaya ang kanyang pupuntahan sa ganitong lugar, sabi naman ni Nate. Pero parang may mali, kadalasan, kapag ang mga maharlika ay pumupunta sa isang date. Hindi sila pumupunta sa mga lugar kung saan naroroon ang mga karaniwang tao. Sila ay pumunta sa mga lugar na halos puro maharlika lamang ang pumupunta, sabi muli ni Shiranae. Si Teacher Seina ay nagpatuloy pa din sa kanyang paglalakad patungo sa kanyang pupuntahan at siya ay patuloy na nagmamasid sa kanyang paligid. Ito ay tiyak na kaina-hinala. Siya ay lubhang maingat sa kanyang paligid, sabi ni Hiruki. Si Teacher Seina ba kaya ay nagbebenta ng mga kakaibang bagay para lamang siya ay magkaroon ng pera, sabi naman ni Nate. Bakit sa iyong palagay ba ay katulad mo siya, sabi naman ni Shiranae kay Nate. Narating na ni Teacher Seina ang eksaktong lugar na kanyang pupuntahan. Bago pa man siya kumatok sa pinto ay lumingon muna ulit siya sa paligid upang siguraduhin muli na walang ibang tao. Nang masiguro niya na walang ibang taong nakamasid sa kanya ay agad siyang kumatok sa pinto. Nang bumukas ang pinto, may isang lalaki ang biglang lumabas at ito ay yamakap kay Teacher Seina. Itinatago pala niya ang kanyang boyfriend na isang karaniwang tao sa ganitong lugar. Ito ay isang napakalaking iskandalo kapag nagkataon. Siguro, ito ay isang sikretong relasyon na hindi kailanman sinasang ayunan ng kanyang pamilya, seryosong sabi ni Nate. Dahil siya naman ay pumasok na sa loob ng bahay, baka naman pwede na natin siyang lubayan at bumalik na tayo sa eskwelahan, sabi naman ni Shiranae. Ano bang sinasabi mo? Kailangan natin siyang sundan at kumpirmahin ito upang makapangalap tayo ng mga ebidensya upang maipagpatuloy pa natin ang ating research group, sabi ni Nate at ito ay biglang tumakbo patungo sa bahay na pinuntahan ni Teacher Seina. Sandali Nate, hintayin mo kami. Sigaw ni Hiruki. Nate, huwag ka nang tumuloy. Sigaw naman ni Shiranae. Hiruki, gamitin mo ang iyong Dev 8 form upang mabuksan natin ang lock ng pinto,
sabi ni Nade kay Hiruki. Sige. Sagot naman ni Hiruki, agad na ginamit ni Hiruki ang kanyang Dev 8 form upang masira ang mga bakal na nakaharang sa pinto ng basement ng bahay na pinuntahan ni Teacher Seina. At pagkatapos, ang sunod naman nilang sinira ay ang lock ng pinto nito at agad din nila itong tinanggal upang tuluyan na nilang mabuksan ang pinto. Sinasabi ko na nga bang mahina ang lock nitong basement eh. Tara na pumasok na tayo, Hiruki. Maaari mo bang gamitin muli ang iyong Dev 8 form upang suriin ang pasilyo para makasiguro tayo na walang makakakita sa atin, sabi muli ni Nade. Naisip naman ni Shirenei na bakit hindi na lang kaya gamitin ni Nade at Hiruki ang kanilang pambihirang isip at motibasyon sa pag-aaral. Pumasok si Nade, Hiruki at Shirenei sa loob gamit pa din ang invisibility cloak. May naririnig akong boses ng babae na nagmumula sa silid na iyon, sabi ni Nade. Pakiusap, bumalik na tayo, sabi ni Shirenei, si Teacher Seina ang unang nagsimula ng gulong ito. Wala na tayong ibang pagpipilian, sabi muli ni Nade. Lumapit sila sa pinto upang marinig ang pinag-uusapan ni na Teacher Seina at ng lalaking kasama nito. Nang mga oras na iyon ay medyo personal ang pinag-uusapan ni na Teacher Seina. Hindi ko na ba kailangan pang magpalit ng damit, sabi ni Teacher Seina. Hindi na kailangan, sabi naman ng lalaki, maaari ko bang tanggalin ito, sabi muli ni Teacher Seina. Hindi na. Ayos na iyan, napakaganda mong talaga, sabi muli ng lalaki. Kaya naman, naisip nila na may ginagawang kakaiba sina Teacher Seina at ang lalaki sa loob ng silid. Sa palagay ko ay dapat na nating itigil ang pakikinig sa kanilang pinag-uusapan, sabi ni Shirenei. Ngunit nagpatuloy pa din sina Nade at Hiruki sa pakikinig. At bigla silang nagulat sa kanilang narinig dahil ang pinag-uusapan naman ni na Teacher Seina sa pagkakataong iyon ay tungkol naman sa asawa ng lalaking kasama ni Teacher Seina. Ito ay sapat ng kahinaan para sa kanya, sabi ni Hiruki. Sa aking palagay ay hindi ito dapat mangyari, kailangan natin silang pigilan, sabi naman ni Nade. At agad namang binuksan ni Nade ang pinto ng silid, at sila ay pumasok sa loob. Pakiusap, itigil ninyo ang inyong ginagawa, isang krimen ang inyong ginagawa, sigaw ng tatlo matapos nilang buksan ang pinto ng silid. Pagkatapos, nagulat sila sa kanilang nakita, ang lalaking ito pala ay isang pintor at ang kanyang ipinipinta ay si Teacher Seina. Anong ginagawa ninyo dito? Gulat na sigaw ni Teacher Seina. Patawarin ninyo kami. Akala po namin ay may ginagawa kayong hindi maganda at ikaw ay nangangalunya. Sabi ni Nade at silang tatlo ay lumuhad upang humingi ng tawad sa kanilang maling ginawa. Ano, sa palagay ba ninyo ay kaya kung gumawa ng ganon? Humanda kayo kapag nakabalik na tayo sa eskwelahan, galit na sabi ni Teacher Seina. Kung ito ay isang parusa, ito ay malugod na tatanggapin ni Nade, sabi ni Hiruki sabay turo nito kay Nade. Ang invisibility cloak na ito naman po ay kay Nade, sabi naman ni Shirenei. Mga traidor kayo, sino ba ang nagkusang sumunod sa akin at hindi man lang nagreklamo, sabi naman ni Nade. Maaari mo nang ihinto ang pagkastigo sa kanila, ayos lamang naman ako, sabi ng lalaki kay Teacher Seina. Ang lalaking ito ay nagngangalang Arman, pero Arman, mixing sabi ni Teacher Seina kay Arman na may halong kaunting pag-aalala. Seina, sinundan ka lang ng mga estudyante mo dahil nag-aalala sila sa iyo, sagot ni Arman. Nakasunod sila sa akin dahil sa aking kawalan ng pag-iingat. Pero, ang pagpasok sa bahay ng ibang tao ay talagang masamang gawain, sabi muli ni Teacher Seina. Sigurado ako na pumasok sila ng walang pagkabahala dahil guro nila ang narito sa loob. Sandali lamang at kukuha lang muna ako ng inyong maiinom at para kayo ay makapag-usap ng maayos, sabi muli ni Arman. Maraming salamat po, sabay-sabay na sabi ng tatlo kay Arman. Ngunit, biglang nakaramdam si Shirenei ng bigat sa kanyang ulo. Hay nako, magpasalamat talaga kayo kay Arman dahil talagang siya ay napakabait, sabi ni Teacher Seina. Teacher, sino po ang lalaking iyon? Tanong ni Shirenei. Tama. Sino siya?
Ano ang relasyon ninyong dalawa at masyado kang nag-iingat papunta dito upang makipagkita sa kanya, seryosong sabi naman ni Nate. Si Arman ay isang upperclassman na pumasok din sa Magic Academy noong mga bata pa kami, sagot ni Teacher Sena. Ibig sabihin, isa din siyang salamangkero, pero paanong nawala ang kanyang paningin, tanong naman ni Hiroki. Napabuntong hininga naman si Teacher Sena bago pa man siya sumagot. Si Arman, nawala ang kanyang paningin ng dahil sa akin. Noong bata pa ako, napagdaanan ko din ang overflow. Noong mga panahong iyon, ang tanging nagawa ko lamang ay tumakas at tumakbo. Dumating si Arman para sundan ako sa gitna ng gubat habang napakalakas ng ulan. Ngunit habang ako ay tumatakbo palayo ay biglang tumaas ang tubig mula sa ilog. Nakakita kami noon ng isang kapirasong sanga ng puno at doon kami kumapit upang hindi kami madala ng malakas na daloy ng tubig. Ngunit habang kami ay inaagos ng tubig, mayroong nakatumbang napakalaking sanga ng puno na naputol ng dahil sa malakas na hangin sa aming harapan. Tinulungan ako ni Arman na lumubog sa tubig upang kami ay hindi bumangga sa malaking sanga ng puno. Ngunit biglang lumakas ang daloy ng tubig at bumilis din ang pag-agos nito. Kaya naman, hindi pa man nakakalubog si Arman, siya ay hamampas sa malaking sanga. At ito ang naging dahilan ng pagkabulag at pagkawala ng paningin ng kanyang mga mata. Nang dahil doon, sumuko na siyang maging isang salamangkero. Kaya naman, noong makarinig ako ng balita na siya ay naging isang pintor, ako ay isa sa mga naging napakasaya, paliwanag ni Teacher Sena. Ganoon pala ang nangyari, sabi ni Nate, kaya naman pala sobra ang pag-aalala mo sa overflow, sabi naman ni Hiroki. Heto na ang inyong inumin, nagmamaktol ba si Sena, sabi ni Arman habang dala-dala nito ang kanyang inihandang maiinom para kina Shirane. Maraming salamat po, sabi ni Shirane kay Arman, ngunit sa kabila ng kanyang pagmamaktol, tiyak na nagmamalasakit si Sena sa inyong lahat. Lagi siyang nagkukwento ng tungkol sa kanyang mga estudyante, sabi muli ni Arman. Napakasarap naman ng iced tea na ito, sabi ni Hiroki. Hahaha, lubos po naming nirerespeto ang aming guro, sabi naman ni Nate. Kung ayos lang po sa inyo, maaari ko po bang panoorin kayong magpinta, sabi ni Shirane kay Arman. Sige ba? Sagot ni Arman, ako din. Nais ko din siyang makitang magpinta, sabi naman ni Nate. Paano ka nakakapagpinta kung hindi ka naman nakakakita, sabi naman ni Hiroki. Tumahimik nga kayo, itigil ninyo ang inyong pagiging walang galang, sabi naman ni Teacher Sena kina Shirane, Hiroki at Nate. Ayos lamang ako, dahil wala nang masyadong oras, gusto ko nang bumalik sa pagpipinta at nang matapos na ito. Ayos lang ba sa iyo iyon, Sena? Sabi ni Arman, sige, pero ako ay medyo nahihiya. Sagot ni Teacher Sena at ito ay agad na bumalik na sa kanyang pwesto upang maipagpatuloy na ni Arman ang pagpipinta. Si Arman ay nagpatuloy na sa kanyang ginagawa at ng mga sandaling iyon ay kanyang iginuguhit muna ang larawan ni Teacher Sena. Kahanga-hanga, nagtataka ako kung paano niya ito ginagawa, sabi ni Nate. Sigurado akong ginagamit niya ang kanyang spirit zone, sabi naman ni Hiroki. Ibig sabihin lamang noon ay siya ay nasa antas na ng tinatawag na zoner. Sa antas na ito, masasabing ang isang salamangkero ay mahusay nang gumamit ng kanyang spirit zone, paliwanag ni Nate. Mr. Arman, tama po ba ako na nakikita mo ang iyong ipinipinta, seryosong sabi ni Shirane. Kanina ko pa ito hinihintay, iniisip ko kung mapapansin mo ito, seryosong sabi ni Arman. At unti-unti nitong tinanggal ang benda na nakabalot sa kanyang mga mata. Nang matanggal na ito ay nagulat si Shirane sa kanyang nakita. May lumabas na kulay puting liwanag sa mga mata ni Arman. Nate, Hiroki, tingnan ninyo ang kanyang mga mata, sabi ni Shirane kina Hiroki at Nate. Ngunit, hindi siya pinansin ng mga ito dahil ang atensyon ng dalawa ay nakatuon kay Teacher Sena. Ito ay isang salamangka at ito ay tinatawag na stop, sabi ni Arman.
Manghang-mangha si Shirene sa lalaking nasa kanyang harapan dahil ito ay isang salamangkero na lumalapit sa mga limitasyon ng bilis ng liwanag. Maupo ka, mag-usap tayo ng maayos, mayroon tayong lahat ng oras sa mundo, sabi ni Arman kay Shirene at agad na binalot muli nito ng benda ang kanyang mga mata. Hahaha, sige po, sagot naman ni Shirene, sa totoo lang, sobrang kinakabahan ako. Akala ko kasi ay mapapansin mo agad, sabi ni Arman kay Shirene. Inakala mo ba na mapapansin ko, sagot ni Shirene. Karaniwan, ang mga tao ay kumukuha ng liwanag sa pamamagitan ng kanilang mga mata at pagkatapos ay muli itong ginagamit bilang paningin ng impormasyon. Ngunit ang aking mga mata ay mismong nakakakita ng liwanag. Nang ikaw ay aking makita, alam kong pareho ang nararanasan nating dalawa, sabi muli ni Arman kay Shirene. Ibig sabihin ay nararanasan mo din itong mga nararanasan ko, sabi naman ni Shirene. Oo, tama ka, nararanasan ko din ang immortal function, seryosong sabi muli ni Arman. At lubha namang ikinagulat ni Shirene ang mga sinabi ni Arman. Maaari ba akong magtanong sa iyo ng tungkol sa immortal function, tanong ni Shirene. Ang immortal function ay pintong daan patungo sa walang katapusan. Ang mga taong nakapagbukas ng pintong ito ay tinatawag namin unlockers. At isa ka sa mga taong nakapagbukas ng pintong iyon, Shirene. Ang mga taong nakapagbukas ng pinto ay mabilis na tumagos ang kanilang isipan sa walang katapusan. At doon sila nagsimulang makaramdam ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at pakiramdam ng pagpapalaya, paliwanag ni Arman. Pero, ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Shirene. Huwag kang mag-alala, hanggat hindi ka lumalampas sa iyong limitasyon, ang iyong kaisipan ay hindi mawawala, sagot ni Arman. Magiging ayos ba talaga ako? Sa totoo lang, tuwing gabi at kapag ako ay natutulog, nakikita ko ang kalawakan sa aking panaginip, sabi muli ni Shirene. Gulat naman si Arman nang marinig ang mga sinabi ni Shirene. Hindi kasi siya makapaniwala sa sinabi ni Shirene na nakikita nito ang kalawakan sa kanyang panaginip. Pinilit kong huwag itong gawing kapansin-pansin sa harap ng aking mga kaibigan. Ngunit ang patuloy na pagkakaroon ng pakiramdam ng pagkaubos ng aking isip ay nagparamdam sa akin na parang nawawalan ako ng gana. Kaya naman pakiramdam ko, ito ay lubhang napakadelikado, paliwanag ni Shirene. Sa tingin ko ay gusto ka ng salamangka. Una, ang mga sintomas na iyong nararanasan ay lubos na tiyak. Ang lugar na iyong narating ay ang tinatawag na Region of Infinity, ang kabuuan ng kalawakan. Ang mga nakatagpo ng napakalaking espasyo na kinakatawan ng Infinity ay kadalasang nakakaramdam ng nakapipinsalang takot na nagpapaisip sa kanila na malapit na silang mabaliw. Dahil ang higanteng pampasigla na tinatawag na takot ay kadalasang humahantong sa kaliwanagan, karamihan sa mga unlockers ay nakakamit ang omnipotence. Gayunpaman, ang naramdaman mong kinatatakutan ay tila hindi ang kalawakan. Ang iyong nakikita ay ibang bagay. Kapag dumating na ang araw na makilala mo kung ano ang bagay na iyon, mawawala din ang kaba na iyong nararamdaman, paliwanag muli ni Arman. Paano ko malalaman kung ano ang bagay na iyon? Tanong muli ni Shirene. Kung paano at kailan, ito ay nasa iyo, walang nakakaalam kung kailan. Maaaring mangyari ito ng mas mabilis, ngunit, maaari ding hindi ito mangyari sa iyong buhay, sagot ni Arman. Maaaring hindi mangyari, pero, bakit naman po, sa paanong dahilan po, tanong muli ni Shirene. Huwag kang mag-alala, ang bagay na iyon ay nakatago lamang sa loob mo. Ito ay sa kasalukuyan, ikaw ay nasa isang estado na kung saan tila hindi ka pa makapaglagay ng isang pangalan dito, sagot ni Arman. Ito ay isang piraso ng impormasyon na wala pang pangalan. Ito ay nasa kalawakan, ngunit ito ay naroon din sa loob ko. Hindi ko maintindihan kung ano ito. Maaari bang ang liwanag na nakita ko sa aking mga panaginip ay may kaugnayan sa lahat? Seryosong sabi ni Shirene. Maaring may kaugnayan ito sa tinatawag na gauge symmetry sa ilang paraan, sagot ni Arman. Ano naman ang gauge symmetry? Tanong muli ni Shirene.
Ang mga iskolar ay naniniwala na ang mundong ito ay perpekto. Ang perpektong law of physics na dumating sa mundo. Ito ay isang mundo na maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng agham. Ang bilis ng liwanag ay pare-pareho, tila ang perpektong symmetry na ito ay maingat na idinisenyo sa ilalim ng kalooban ng isang tao bilang isang gawa ng sining. Gayunpaman, habang mas maraming pananaliksik ang isinagawa, mas marami kaming nalaman tungkol dito. Sa katotohanan, ang symmetry na ito ay nasira na lahat, paliwanag ni Arman. Bigla namang natahimik si Shirane, at naisip niya ang sinabi noon ni Hiroki na mayroong isang maliit na mundo kung saan maaaring mangyari ang lahat ng ito. Hindi perpekto ang mundo na ating ginagalawan, at wala kaming ideya kung ano ang nakasira sa symmetry. Maaaring ito ay isang walang tiyak na pag-iral hanggang sa ngayon. Pero, kung ikaw mismo ang maghahanap ng kasagutan, magagawa mong makita at malaman ang lahat ng kasagutan, sabi muli ni Arman. Maraming salamat, sa aking palagay ay magagawa ko ito ng matagumpay, masayang sabi ni Shirane. Pero, hindi ko sigurado kung magagawa ko kaagad ito dahil kailangan kong sumunod sa aking mga guro, pero masaya ako na nakilala kita, pagpapatuloy ni Shirane. Pakiusap. Protektahan mo si Seina, siya ay may mas malambot na puso higit pa sa iniisip ninyo, sabi muli ni Arman. Bakit ba kasi inilihim mo ang katotohanan na maaari mong ipagpatuloy ang paggamit ng salamangka? Maaari mo namang sabihin sa kanya ang katotohanan, sabi ni Shirane. Si Seina ay palaging nag-aalala tungkol sa akin dahil sa pakiramdam niya ay siya ay nagkasala. At iniisip din niya na siya ang may kasalanan kung bakit nawalan ako ng paningin. Pero, hindi ibig sabihin nun ay babalik na ang nawala kong mga mata, kaya hindi tama na paghigpitan siya ng aking naging pinsala. At dahil nga may asawa na ako, gusto kong tulungan si Seina na mamuhay ng sarili niyang buhay. Mangako ka sa akin na mananatili itong isang sekreto, sabi muli ni Arman kay Shirane. Makakaasa po kayo na hinding-hindi ko ito sasabihin kanino man, sagot ni Shirane. Si Arman ay bumalik na sa kanyang pwesto at nagpatuloy na sa pagpipinta. Hanggang sa natapos na niya ang kanyang pagpipinta at ang kinalabasan nito ay talagang napakaganda. Sina Teacher Seina at sina Shirane ay nagpaalam na upang bumalik sa eskwelahan. Maraming salamat sa lahat Seina, sabi ni Arman kay Teacher Seina. Kung isasaalang-alang ang lahat ng ating mga pinagdaanan, hindi pa ito sapat, ito na lamang muna sa ngayon. Pagdating mo sa iyong destinasyon, huwag mong kalilimutan na padalhan ako ng sulat, maliwanag ba, sabi ni Teacher Seina. Oo naman. Siyempre, palagi akong susulat sa iyo, sagot ni Arman. Kayo namang tatlo, mag-aral kayong mabuti ha, sabi naman ni Arman kina Shirane, Nade at Hiroki. Maraming salamat po, sagot naman ng tatlo, hanggang sa muli nating pagkikita Seina, pamamaalam ni Arman kay Teacher Seina. Hanggang sa muli, ako ay aalis na, maraming salamat, sagot ni Teacher Seina. Honey, nakabalik na ako, tapos ka na bang gumuhit, sabi ng isang babaeng dumating at ito ay ang asawa ni Arman. Miss Seina, huwag ka munang umalis, sumabay ka na sa aming maghapunan, sabi naman ng babae kay Teacher Seina. Nagulat naman sina Teacher Seina sa biglaang pagdating ng asawa ni Arman. Naisip naman ni Shirane na medyo kakaiba ang tipo ng babae ang gusto ni Arman. Miss Seina, bakit sobrang namumula ang iyong mukha? Honey, hindi siguro maganda ang kanyang pakiramdam, sabi muli ng babae. Pasensya na. Kailangan na naming umalis dahil may kailangan pa kaming gawin, sagot ni Teacher Seina at agad-agad ay umalis na siya kasama sina Shirane, Nade at Hiroki. Paalam Seina, mag-iingat kayo, sabi ni Arman, sigurado akong maniniwala sila sa akin kung sasabihin ko sa kanila na ikaw ay ang tinaguriang Eyes of Light at ito ay gumagawa ng isang nakakasindak na ekspresyon, sabi ng babae kay Arman. Tigilan mo na ang iyong kakulitan at ibigay mo na lang sa akin ang iyong ulat, sabi naman ni Arman. Sa susunod na 15 araw, kailangan mo nang lisanin ang Chris at magtungo ka na sa Calvera.
Maaaring maraming maliliit na sagabal sa daan. Ngunit ito ay parang isang piraso lamang ng cake para sa tinaguriang Armand the Eyes of Light. Sandali, hindi ba mas maganda kung ang itatawag sa iyo ay ang Eternal Saint Anna o kaya naman ay Soul Searcher of Eternity? Sabi muli ng babae. Sinusunod ko ang kontrata ng maayos, kaya itigil mo na ang pagsasabi ng mga walang kwentang bagay. Sabi muli ni Armand, sinabi mo ba ang totoo kay Sena? Huwag mong kalilimutan, ang buhay ng mga taong mahal mo ang nakasalalay dito. Sabi muli ng babae, huwag kang mag-alala. Walang nalalaman si Sena sa lahat ng ito, sagot ni Armand. Si Teacher Sena ay pabalik na sa eskwelahan kasama sina Shirene, Nade at Hiroki. Siguradong may mangyayaring hindi maganda, sabi ni Nade. Bakit naman, tanong ni Shirene, sa pagkakataong ito, parang ang kondisyon ni Teacher Sena ay napakasama. Pagbalik natin sa Magic Academy, siguradong tayo ay mapaparusahan dahil sa pagsunod natin sa kanya at pati na din sa pagpasok natin sa bahay ng iba nang walang paalam. Nang dahil dito, siguradong ang ating research group ay kanyang patitigilin, sabi muli ni Nade. Teacher, maaari po bang kumain muna tayo bago bumalik sa eskwelahan? Tanong ni Nade kay Teacher Sena. Tama, kumain muna tayo. Nagugutom na din kasi ako, sabi naman ni Hiroki. Dahil nandito na din naman po tayo sa labas, bumili na tayo ng ating makakain, sabi din ni Shirene. Sa bagay, dapat nga lang na kayo ay magutom, buong araw ba naman kayong gumawa ng gulo? Tara na, pakakainin ko kayo hanggang sa sumabog iyang mga tiyan ninyo, sabi naman ni Teacher Sena. Pag-aanin natin ang loob niya para hindi na tayo maparusahan, sabi ni Nade. Ayos ito, kukuha ako ng mga mahal na pagkain, sabi naman ni Hiroki. Mukhang siya ay malungkot dahil mapapalayo siya kay Mr. Armand. Kaya naman, subukan natin siyang pasayahin, sabi naman ni Shirene. Makalipas ang 2 oras, sina Shirene ay nakabalik na sa dormitoryo at kasama nila si Teacher Sena. Bigyan pa ninyo ako ng isa pang bote ng alak, sigaw ni Teacher Sena habang ito ay sobrang lasing na dahil sa sobrang dami na nitong nainom na alak. Teacher, tama na po, tumigil na po kayo sa pag-inom ng alak, sabi naman ng tatlo kay Teacher Sena. Bago lumipas ang 2 oras, si Teacher Sena ay nagpunta sa isang restaurant kasama sina Shirene, Nade at Hiroki. Teacher, gusto mo bang uminom ng alak? Tanong ni Nade kay Teacher Sena. Bakit pwede kayong pumunta at pumasok sa bahay ng iba samantalang ako ay hindi pwedeng uminom ng alak? Sagot ni Teacher Sena. Habang si Shirene naman ay masayang-masaya dahil sa mga pagkain na nakahain para sa kanila. At naisip naman ni Hiroki na sa itsura ni Shirene ng mga oras na iyon ay daig pang hindi pa ito nakakakain ng mga pagkain na nakahain sa kanila. Ikukuha ko po kayo ng baso at sisilinan ko ito ng alak, sabi muli ni Nade kay Teacher Sena. Mga bata pa kayo para uminom ng ganitong alak, sabi naman ni Teacher Sena sabay kuha nito kay Nade ng bote ng alak na hawak ni Nade. Naisip naman ni Nade na kinakailangan nilang gawin ang lahat ng maaari nilang gawin upang pag-aanin ang loob ni Teacher Sena nang sa ganoon ay makuha niya ang loob ni Teacher Sena at nang malaman pa niya ang iba pang mga kahinaan nito. Makalipas ang 1 oras, hay naku, lagi ka talagang gumagawa ng gulo, sabi ni Teacher Sena kay Nade at pinisil nito ang pisngi ni Nade. Teka lang, ang lambot-lambot pala ng iyong pisngi, sabi muli ni Teacher Sena at ngayon ay 2 kamay na niya ang nakapisil sa pisngi ni Nade at ng mga oras na iyon ay sobrang lasing na si Teacher Sena dahil marami na ang nainom nitong alak. Kayong dalawa, narinig ko na maganda ang ginawa ninyo noong speed gun test, sabi naman ni Teacher Sena kina Shirene at Nade. At ito naman ay lubhang ikinagulat ng dalawa, ang inyong mga kakayahan ay talagang kahanga-hanga. Pero bakit nagpapabeya kayo sa inyong pag-aaral? Napakaraming tao ang hindi makamit ang kanilang mga pangarap sa kabila ng pagkakaroon nila ng mga kakayahan.
Baka isipin ninyo na isa akong masamang guro, pero, ang lahat ng aking mga ginagawa ay para sa inyong ikabubuti, sabi muli ni Teacher Sena. Nagkakamali po kayo teacher, hindi namin kailanman inisip na isa kang masamang guro, sagot ni Shirine. Biglang lumuha si Teacher Sena at ito ay mas lalong ikinagulat ni na Shirine, Yiruki at Nade. At si Teacher Sena ay biglang napasubsob na lang sa ibabaw ng mesa. Makalipas ang ilang minuto, tapos na akong kumain, sabi naman ni Yiruki. Nang mga sandaling iyon, nagtaka si Shirine dahil hindi na gumagalaw si Teacher Sena. Kaya naman agad itong tumayo at nilapitan niya si Teacher Sena. Teacher, pakiusap gumising ka, sabi ni Shirine kay Teacher Sena. Ano na ang gagawin natin, hindi pa niya nababayaran itong mga kinain natin, mukhang mahal pa naman ang mga ito, sabi naman ni Nade. Isang lalaki ang biglang lumapit sa kinaroroonan ni na Shirine. Oh, mukhang lasing na yata ang binibining iyan, maaari ko na ba siyang ihatid sa kanyang bahay gamit ang aking karwahe? Siyempre, ang binibini lamang ang aking ihahatid, sabi ng lalaki. Ang isa pang lalaki na kasama nito ay tumawa lamang. Hindi na kailangan, salamat na lang sa iyo, seryosong sabi naman ni Nade. Mukhang hindi ito dapat pakialaman ng mga batang katulad ninyo. Ito ay isang bagay na dapat ang mga matatanda lamang ang gumagawa, katulad ko, sabi muli ng lalaki. Bilisan mo na at ihatid mo na siya pauwi sa kanyang bahay, sabi naman ng isang lalaki. Tingnan mo siyang mabuti, mukhang maganda ang hugis ng kanyang katawan, pagpapatuloy ng isang lalaki at akmang hahawakan nito si Teacher Sena. Ngunit, biglang pinigilan ni Shirine ang kamay ng lalaking ito. Bitiwan mo ang kamay ko, sabi ng lalaki kay Shirine. Huwag mong hahawakan ang aming guro, seryosong sabi ni Shirine sa lalaki. Ikaw, masyado kang pangahas, sabi muli ng lalaki kay Shirine. Kayo ay mga estudyante pa lamang, sa palagay ba ninyo ay pwede kayong pumunta dito sa ganitong oras? Gabing-gabi na, kayo ay dapat nakasama ng inyong mga magulang at matulog na lamang sa inyong mga bahay. Gamit ang mga simpleng salita lamang, maaari ko kayong ipatanggal sa eskwelahan na inyong pinapasukan, sabi muli ng naunang lalaki. Nang mga sandaling iyon ay medyo naging seryoso ang reaksyon ni na Shirine at Nade. Ang naunang lalaki naman ay naglabas ng isang maliit na liwanag sa kanyang mga kamay. Mas makabubuti kung kayo ay mananahimik at umalis na lamang, maliban na lamang kung gusto mong umihi sa iyong suot na pantalon, seryosong sabi ni Nade at mayroon ding kaunting liwanag na lumabas sa kanyang kamay. Sandali. Marunong silang gumamit ng salamangka, sabi ng isang lalaki. Ano, huwag mong sabihin na sila ay nag-aaral sa Alphys Magic Academy, gulat na sabi naman ng naunang lalaki. Crea's Office of Administrative Affairs, Douglas Silver, sabi naman ni Yiruki habang binabasa nito ang identification card ng lalaki na nakalagay sa pataka nito. Ang aking pataka, paano at kailan mo nakuha iyan? Tanong ng lalaki kay Yiruki. Isa ka palang public official, kung nais mo kaming ipaalis sa eskwelahan, edi pumunta ka at hanapin mo si Yiruki Mercodin. Haharapin kita anumang oras mo gustuhin, seryosong sabi muli ni Yiruki sabay hagis nito sa pataka ng lalaki. Ang pataka na inihagis ni Yiruki ay tumama naman sa mukha ng lalaki. At pagkatapos, ang lalaki naman ay nagulat sa mga sinabi ni Yiruki sa kanya. Ang mga Mercodin ay isa sa mga pinakamataas na klase ng Maharlika. Sila ang pamilya na naging royal advisor sa nakalipas na 3 henerasyon, ang dalawang lalaki ay biglang natakot at nagmamadaling tumakbo paalis, kung hindi ninyo kayang panindigan, bakit nag-abala pa kayong ipakita sa amin ang inyong kapangyarihan? Sabi ni Yiruki sa dalawang lalaki, Hoy Yiruki, bakit mo binanggit ang pangalan ng iyong pamilya, hindi ba't iyan ang ayaw na ayaw mong ginagawa?
sabi ni Nate kay Hiroki. Maliban na lamang sa mga loko-lokong iyon, sagot ni Hiroki. Bumalik na tayo ngayon, sobrang nasiyahan ako sa ating pagkain. Ngunit ngayon, medyo hindi maganda ang aking pakiramdam dahil ito ay nasira na ng dahil sa kanilang dalawa, sabi naman ni Shirine. Nang mga sandaling iyon, si Teacher Sena ay sobrang tulog na tulog pa din. At habang siya ay mahimbing na natutulog, siya ay kinuha na ni Hiroki ng larawan. Sinong mag-aakala na ang isang perpektong guro ay tulog na tulog dahil sa sobrang kalasingan? Siguradong ito ay magiging isang napakalaking balita. Gamit ito, ang ating research group ay hindi mapapatigil, sabi ni Nate habang hawak niya ang larawan ni Teacher Sena. Kayong dalawa, maaari bang tulungan ninyo ako dito? Iniisip ko kung bakit ako lamang ang nagbubuhat sa kanya, sabi ni Shirine habang karga nito si Teacher Sena sa kanyang likuran at bakas na sa kanyang itsura ang pagod dahil dito. Ayos lang yan, kayang-kaya mo na iyan, pero sa totoo lang, ako naman ay nagseselos, sabi naman ni Nate. Oo nga, ikaw naman kasi ang pinakamalakas sa ating tatlo, sabi naman ni Hiroki. Sigurado kasing kapag si Nate ang nagbuhat kay Teacher Sena, baka ito ay makagawa lamang ng 10 hakbang. Samantalang si Hiroki naman, baka hindi na nito magawa pang humakbang dahil sa bigat ni Teacher Sena. Teka lang Shirine, bakit hindi mo na lamang gamitin ang iyong skema? Seryosong sabi ni Hiroki kay Shirine. Ano, sa tingin mo ba ay basta na lamang ito pwedeng gamitin ng isang tao kung kailan niya ito gastuhing gamitin? Sagot ni Shirine. Oo tama, kung gagamitin mo ang iyong spirit zone, magagamit mo na ang iyong skema, sabi muli ni Hiroki. Oo nga. Tama, hindi ba't mayroon ding magic swordsman dito sa buong kaharian, sabi naman ni Nate. Alam ko na may talento ka para gawin ito, sabi muli ni Hiroki. Talaga ba nais ko iyang matutunan, sagot naman ni Shirine. Ang una mong dapat gawin ay ipikit mo ang iyong mga mata at ikaw ay mag-focus. Ang sunod ay magtatanong ako sa iyo at kinakailangan mo lamang sagutin ang mga ito, sabi muli ni Hiroki. Sige, sagot ni Shirine at ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Nagsimula na siyang mag-focus at damhin ang kanyang sarili. Makinig ka sa akin, huminga ka ng malalim, naririnig mo ba ako? Sabi muli ni Hiroki kay Shirine. Oo, naririnig kita. Sagot ni Shirine. Saan ang lokasyon noong unang beses mong hinalikan si Senior Amy? Tanong ni Hiroki. Idinilat naman ni Shirine ang kanyang mga mata at siya ay medyo nakaramdam ng inis kay Hiroki. Malalim na ang gabi at patuloy pa din silang naglalakad pabalik sa Magic Academy. Maari bang huwag na nating gamitin ang mga kahinaan ni Teacher Sena? Sabi ni Shirine kina Nate at Hiroki. Ano, bakit naman, alam mo ba kung gaano kahirap siyang hanapan ng kanyang mga kahinaan, sagot ni Nate. Pero, alam mo ba na ito ang pinakamahirap at ang pinakamalungkot na araw na nangyari sa kanya, sabi muli ni Shirine. Ayaw niyang maranasan natin ang sakit na pinagdaanan niya, sabi naman ni Hiroki. Hay nako, sige na, nakuha ko na ang inyong ibig sabihin. Ngunit ang research group na ito ay iniwan sa akin ng dating presidente nito. At hindi ito maaaring matapos sa panahon na ako ang nakatayong presidente nito. Sige na nga, sigurado naman akong magiging maayos ang lahat, sabi muli ni Nate. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya, pagpapatuloy ni Nate. Sige, sabi naman ni Shirine at Hiroki, ano ang pinag-uusapan ninyo? Sabi naman ni Teacher Sena at sina Shirine naman ay biglang nagulat sa biglaang pagsasalita ni Teacher Sena. Teacher, hindi ka na po ba lasing ngayon? Sabi ni Shirine kay Teacher Sena. Pasensya na kayo, may utang na loob ako sa inyo, kaya naman, ililihim ko sa eskwelahan ang inyong mga ginawa, sabi muli ni Teacher Sena. Maaari po ba ninyo ulitin ang inyong sinabi? Sabi muli ni Nate.
Ang sabi ko hindi ko na kayo parurusahan, maliwanag ba? Sigaw ni Teacher Sena. Nagulat naman sina Shirine, Nade at Hiroki sa sinabi ni Teacher Sena. At isa pa, simula ngayon, binibigyan ko lamang kayo ng 1 buwan. Kahit ito ay multo o kung ano paman, dahil ninyo ito sa akin upang ito ay aking makita. Kung talagang mahal ninyo ang inyong research group, patunayan ninyo ang inyong mga sarili sa eskwelahan. Gamitin ninyo ang pagkakataong ito, seryosong sabi muli ni Teacher Sena. Pero teacher, nag-aalalang sabi naman ni Shirine kay Teacher Sena. Sige ba, gamit ang aming research presentation o kung ano paman, patutunayan at ipapakita ko sa inyo ang kahalagahan ng aming research group, seryosong sabi ni Nade. Ha, kailangan ko na bang pigain ang aking utak sa unang pagkakataon, sabi naman ni Hiroki. Huwag kang matatakot sa oras na ipakita namin sa iyo ang multo, sabi muli ni Nade. Masaya naman si Shirine dahil kahit na wala pa ding nagbago, gaman naman ang kanyang pakiramdam. Si Teacher Sena kasama sina Shirine ay nagpatuloy na sa paglalakad pabalik sa Magic Academy. Makalipas ang ilang araw sa Alpi's Magic Academy, nagpaskil sina Nade ng isang poster sa pasilyo ng eskwelahan, kung saan nakapaloob dito ang buong detalye ng kanilang ginawang research group. Bago pa man sumapit ang 10 araw, sina Shirine, Nade at Hiroki ay nagtungo sa kanilang research lab upang pag-usapan ang kanilang gagawin para sa kanilang research group presentation. Hay nako, hindi na ako makapag-isip ng maayos, sigaw ni Nade habang hawak nito ang kanyang ulo. Sa kabila ng dami ng ating napag-usapan habang tayo ay nagpupuyat buong gabi, wala pa din tayong nakikitang magandang paksa para sa ating research group presentation, sabi naman ni Hiroki. Sina Nade ay nangalap ng napakaraming paksa na pwede nilang gawin para sa kanilang gagawing presentation, ngunit kahit man lamang isa sa mga ito ay hindi angkop o hindi magandang paksa para sa kanilang nais gawin. Kahit na ang lahat ng mga ito ay nangyari na sa totoong buhay, walang paraan upang kopyahin ang alinman sa mga ito para sa isang research group presentation, sabi naman ni Nade. 3 araw na ang lumipas simula noong mangako tayo kay Teacher Sena. Ang mga bagay ay naging maayos hanggang sa punto kung saan ipinahayag natin na haharapin natin ang research group presentation sa isang tuwid na paraan. Ngunit, ang ating gagawing research group presentation ay ang Science of Supernatural Spirits. At isa pa, paano tayo magpapakita ng isang bagay na hindi man lang nakikita? Dahil dito, unti-unti ngunit tiyak na nababaliw na si Nade at pati na din ako, paliwanag ni Shirine. Sa bagay, para sa akin, matagal nang iniisip ng mga tao na ako ay talagang nababaliw, sabi naman ni Hiroki. Hay nako, hindi ko na ito kaya, pero Nade, may naisip ako, sabi naman ni Shirine kay Nade. Biglang nagulat si Shirine nang siya ay humarap kay Nade dahil ang nakita ay isang animoy anino ni Nade. At nang dahil sa kanyang pagkagulat, siya ay biglang nahulog sa kanyang inuupuan. Ano sa palagay mo, gamit ang panlilinlang na ito, maaari tayong makapagpakita at makagawa ng isang multo, sabi ni Nade. Ano, hindi ba tiyan ay isang nagliliwanag na anino lamang, sabi naman ni Hiroki. Nagulat ako dahil sa biglang pagtingin ko dito, sabi muli ni Shirine. Sa palagay mo ba ay malilinlang mo ang mga salamangkero sa ganyang pamamaraan? Tanong ni Hiroki kay Nade. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba't si Shirine ay isang salamangkero, pero bakit siya ay natakot dito? Sabi naman ni Nade, sinasabi mo bang maaari nating lokohin ang isang tao kung maloloko natin sila sa loob lamang ng 2 segundo? Sabi muli ni Shirine. Hindi natin ito kailangang patunayan, seryosong sabi muli ni Shirine. Naiisip mo din ba ang naiisip ko, Terra na at humanap muli tayo ng iba pang kahinaan ni Teacher Sena, sabi muli ni Nade kay Shirine. Mali ang iniisip mo, sa aking palagay ay may naisip siyang ideya, sabi ni Hiroki kay Nade.
Ang dahilan kung bakit ako ay nagulat ay dahil ito ay isang panlilinlang. Ang takot na nasa loob ko ay biglang napukaw, sagot ni Shirine. Ha, maaari bang ipaliwanag mo ng maayos, sabi naman ni Nate kay Shirine. Sa halip na puwersahang magbigay ng ebidensya at subukang papaniwalain ang iba. Kinakailangan lamang nating ilabas ang takot na nasa loob nila, paliwanag ni Shirine. Sinasabi mo ba na dapat nating baguhin ang ating estratehiya? Sa halip na subukang patunayan ito para maniwala sila, ang ating gagawin ay papapaniwalain natin sila at pagkatapos ay saka naman natin ito susubukang patunayan, sabi naman ni Hiroki. Oo, tama ka, ganyan nga ang ating gagawin, at ito ay isang uri ng pangkaisipang pamamaraan, sabi ni Shirine. Napakatalino mo talaga, ikaw ang dahilan kung bakit maliligtas ang ating research group, sabi ni Nate kay Shirine habang pisil-pisil nito ang pisngi ni Shirine. Lumayo ka nga sa akin, 3 araw ka nang hindi naliligo, sabi naman ni Shirine kay Nate. Ang kanyang iniisip ay isang inverse concept, napakahusay talaga niyang mag-isip, sabi naman ni Hiroki. Ang problema ay kung magpapakita tayo sa kanila ng masamang salamangka na tulad nito, ang mga taong talagang naniniwala sa supernatural ay titigil na sa paniniwala dito. Wala bang anumang paraan na maaari nating gawin upang mas maging nakakatakot ito, pagpapatuloy na sabi ni Hiroki. Siyempre naman meron, maaari natin itong gawin ng paulit-ulit. Kung gagawin natin ito ng 24 na beses bawat segundo, makakakuha tayo ng maayos na animasyon, sagot ni Nate. Hay nako, nababaliw na talaga si Nate, sigurado ba tayong magagamit natin iyan, sabi ni Shirine. Sandali, maaari ba tayong gumamit ng makina, sabi naman ni Hiroki. Naiisip ko na din iyan, pero, mayroon kasing problema. Maaari akong gumamit ng makina sa pamamagitan ng paglalagay ng isang program para gumawa ng hologram. Ngunit, kapag hindi ito gumagalaw o kumikilos, hindi naman matatakot ang mga tao dito, sagot ni Nate. Tama, nagulat ako dito dahil ang aninong ito ay nakatingin din sa akin, sabi naman ni Shirine. Tungkol naman dyan, sa tingin ko ay kaya ko iyang lutesin, sabi naman ni Hiroki. Kaya mo, sa papaanong paraan, sabi ni Nate at Shirine. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng paghula sa kanilang mga reaksyon, sabi muli ni Hiroki. Huhulaan natin ang kanilang reaksyon, tanong ni Shirine, gagamitin natin ang complexity theory. Pagkatapos suriin ang malaking bilang ng mga pattern ng kanilang mga reaksyon, gagawin natin iyon sa isang program, isang halimbawa. Pagkatapos mahulaan na si Shirine ay lilingon sa kanan, lilikha naman tayo ng multo na nakatitig sa kanya mula sa kaliwang bahagi, at pagkatapos nito ay siguradong siya ay tatakbo ng dahil sa takot, paliwanag ni Hiroki. Wow, magagawa ba talaga natin ang ganyan? Tanong naman ni Shirine. Dahil pare-pareho lamang ang pang-araw-araw na gawain ng lahat sa eskwelahan, ito ay talagang posible. Ngunit, ito ay nangangailangan ng napakaraming impormasyon. Kailangan din natin ng maraming storage, pero, ang pinakamahalaga sa lahat, kailangan nating magkaroon ng pamamaraan upang mailipat ang mga program na ating gagawin sa iba't ibang makina, sagot ni Hiroki. Naisip naman ni Nate na hindi sapat ang kanyang electrical energy para magawa ang lahat ng ito. Shirine, di ba't alam mo kung paano gamitin ang photon output? Tanong ni Nate kay Shirine. Oo, gumagamit ako ng photon output, sagot ni Shirine. Sinabi noon ni Teacher Sena, maaaring gamitin ang photon output upang maglipat ng mga impormasyon, pagpapatuloy ni Shirine. Ayos, magagawa natin ito, makakagawa tayo ng multo, masayang sabi ni Nate. Pero, sa aking palagay, hindi sapat na takutin sila gamit lamang ang multo. Mayroon ka pang ibang plano, tama ba ako Shirine? Sabi naman ni Hiroki kay Shirine.
Tama ka, ito lamang ay aking naiisip. Iniisip ko na gumamit tayo ng tinatawag na psychological trick, sagot ni Shirenei. Ha, patingin nga. Gulat na sabi ni Nade at Hiroki at tiningnan ng mga ito ang isinusulat ni Shirenei. Bakit, masama ba ito? Kung hindi ninyo ito gusto, maaari pa tayong maglagay at gumamit ng iba pang salita, sabi muli ni Shirenei. Hindi, sa totoo lang, ito ay talagang kahanga-hanga. Hindi ko naisip na maaari mong gamitin ang isang bagay na tulad nito para sa isang research group presentation, sagot ni Nade. Kung magtagumpay tayo sa paggamit nito, isang bagay na aking ginagarantiya. Sa araw na iyon, babaliktad ang eskwelahan, sagot naman ni Hiroki. Mabuti kung ganon, sabi ni Shirenei, kung ganoon, tayo nang magpasya. Ako ang gagawa ng mga makina, Hiroki, ikaw naman ang gagawa ng mga program. At ikaw naman Shirenei, maghanda ka para sa paggamit mo ng photon output, paliwanag ni Nade. Magsisimula na silang maghanda para sa paggawa nila ng kanilang research group presentation at sila ay may kani-kanilang tungkulin sa paggawa nito. Ayos, maililigtas na natin ang ating research group, masayang sigaw na sabi ni Nade. Yehey, sigaw naman ni Shirenei, pero alam ba ninyo na kinalkula ko ang halaga ng photon output na kakailanganin natin para sa paglilipat ng mga impormasyon, sabi ni Hiroki. Gaano ang halaga ng ating kakailanganin? Tanong ni Shirenei, ito ay 3 beses ng iyong kasalukuyang photon output, kailangan mong panatilihin ang halagang iyon nang hindi bababa sa 10 minuto. Sa iyong palagay ba Shirenei ay kakayanin mo ito? Sagot ni Hiroki. Sa halip na sumagot, nagulat na lamang si Shirenei pati na din si Nade sa mga sinabi ni Hiroki.